Blackbeard at Rox di Sebek may koneksyon? Dragon, bakit hindi pinalaki si Luffy? At Rockport incident ni reveal na? Few days ago nga nag-announce itong Weekly Shonen Jump na magkakaroon daw ng special Q&A itong si Oda. May 10 tanong nga na sasagutin. At unlike nga sa mga normal na tanong sa SBS, itong mga isasagot nga ni Oda mas seryoso. At today is the day. Dahil ni-reveal na nga itong 10 tanong pati na yung mga sagot ni Oda sa special Q&A na to. At ang unang tanong nga patungkol sa Gear 5 ni Luffy. Yung nakita daw ba nating out of nowhere na paglalabas ng goggles ni Luffy, pati na yung paglalabas niya ng baseball bat at helmet, paano daw ba ito nagagawa ng Gear 5? Bali simple nga lang ang sinagot ni Oda dito. At ito nga entrance daw ito sa fantasy ni Nika o ng Sun God Nika. Basically parang somehow na kino-confirm ni Oda na totoo nga kung ano ang isipin ni Luffy kaya niyang i-produce or itong power of imagination. Bali nabanggit na rin naman ito ni Oda during sa Road to Laugh Tale Volume 3. Marami lang talagang hindi naniniwala sa statement na to. Kaya naman salamat nga kay Oda sa paglilinaw neto. Ang ikalawang tanong naman patungkol kay Sabo. May nagtanong nga kay Oda kung nagtraining daw ba si Sabo sa paggamit ng Mera Mera no Mi. Since yung dinedemonstrate nga daw neto grabing lakas mula sa Devil Fruit na to. Bale ang sagot nga ni Oda oo. Nagtraining daw si Sabo araw-araw sa paggamit neto. Nakatulong nga rin daw yung pagbabalik ng alaala ni Sabo. Ang ikatlong tanong naman may time daw ba na tumira sila Dragon at Luffy nang magkasama? Even nung sanggol o bata pa lang daw si Luffy. Bale ang sagot nga ni Oda dito hindi. Never pa daw silang nanirahan ng magkasama. As per Oda nga iba daw yung sitwasyon ni Dragon kesa kay Kuma. Kung si Kuma nga daw pwede niyang makasama ang anak niya itong si Dragon daw hindi. Since siya nga daw ang leader ng Revolutionary Army. At once na ma-reveal nga daw yung relationship niya kay Luffy paniguradong malalagay daw sa panganib itong si Luffy. At ito nga daw yung iniiwasan ni Dragon. Nakita naman natin during Marineford War yung naging reaksyon ni Garp nung time na ni-reveal ni Sengoku yung relasyon ni Dragon kay Luffy. Diba? Takot nga yung naramdaman ni Garp. Since simula nga sa oras na to mas pupunteriyahin na ng Marines at World Government itong si Luffy dahil sa relasyon nila ni Dragon. Ang ikaapat na tanong naman patungkol sa pangalan ng barko ng Blackbeard Pirates na Saber of Sebek. Ang tanong nga kung related daw ba ito kay Rox di Sebek. Ang sagot nga lang ni Oda yes. Similar nga daw silang may pangalan na Sebek kaya pwedeng coincidence lang daw ito or pwede rin namang hindi. So itong sagot nga na to parang nag-hold back itong si Oda. Panigurado masasagot to sa main storyline. Since itong tanong nga na to pinahapyawan rin ni Oda during sa Road to Laugh Tale Volume 1. Bale ang ikalimang tanong naman patungkol kila Roger at Shanks. As per question nga kung yung Kamusari daw ba or yung Divine Departure na ginamit ni Shanks para atakihin si Eustace Kid kung tinuro daw ba ito ni Roger kay Shanks o natutunan lang niya talaga ito dahil sa panggagaya neto. So obviously ang sagot ni Oda dito dahil daw sa nilulook up ni Shanks si Roger ginaya daw niya itong atake na to. At ito nga daw yung patunay na mataas yung level ng talent ni Shanks. Since mahirap nga daw i-replicate ang mga atake ni Roger. Bali nasabi ko ngang obvious yung sagot dito na ginaya lang talaga ito ni Shanks kay Roger imbes na tinuro ito sa kanya dahil alam naman natin na sobrang bata pa si Shanks nung time na namatay si Roger. Kaya medyo imposible nga na magturo si Roger ng ganitong kataas na level ng atake sa apprentice niya. Pwede pa siguro kung yung mga mid-level attacks lang. Pero itong Divine Departure kasi masasabi na nating high level na atake. Since nakita naman natin na kay Kozuki Oden ginamit ni Roger itong atake na to. Diba? Ang ika-anim na tanong naman yung patungkol daw sa bounty system ng Cross Guild. So yung Fleet Admiral nga daw merong bounty na 5 crowns. Sa Admiral naman merong 3 crowns. 5-star bounty naman sa mga Vice Admirals. Yung mga Rear Admiral daw merong 3 stars. Yung Captain at Commodore may 1 star daw. At yung mga Field Officers pababa may bounty daw na 1 million belly. Bali dagdag pa nga ni Oda na kapag sikat na Marines daw nakadepende pa rin yung bounty nila sa listahan
listahan na to. Ang example na nga lang itong si Garp. In chapter 1087 nga ni-reveal na yung bounty daw ni Garp 3 crowns. So itong bounty nga na to ka-level ng bounty ng mga admirals. Or isa pang example itong si Kobe. Ni-reveal nga na meron siyang 5-star na bounty, which is ka-level naman ito ng bounty ng isang vice admiral. Ang ikapitong tanong naman patungkol sa pagiging 10th Titanic captain ni Kuzan sa Blackbeard Pirates. Ang tanong nga kung may mga subordinates din daw ba siya o ano daw ba exactly yung ginagawa niya. Bali ang sagot nga dito ni Oda meron daw mga subordinates itong si Kuzan. Since itong si Kuzan nga daw yung tipo ng tao na hindi susunod sa lahat ng iuutos ni Blackbeard. At hindi daw porket kasali sa Blackbeard Pirates itong si Kuzan ang ibig sabihin na daw neto kailangan niya na ring maging masama gaya nila Blackbeard. More on pagiging free o malaya nga daw yung sitwasyon ni Kuzan sa pirate crew na to. So kung matatandaan nyo guys itong sinagot nga ni Oda nabanggit na rin ito sa mga past chapters. Ito nga yung ginawang bargain ni Blackbeard para sumali sa kanya si Kuzan, ang maging malaya sa pirate crew niya. Hindi nga daw necessary na kailangang sundin ni Kuzan yung command ni Blackbeard kung sasali siya sa pirate crew nila. Bahala nga daw si Kuzan sa kung ano ang gusto niya. Anyway, ang ikawalong tanong naman nilinaw nga ni Oda yung patungkol sa World Military Draft na kinabibilangan nila Fujitora at Ryokugyu. Itong World Military Draft nga daw galing sa mga affiliated country ng world government. Bawat country nga daw na to may mga soldiers. So basically itong World Military Draft yung malalakas na soldiers sa iba't ibang parte ng mundo na kinabibilangan ng mga allied country ng world government. Ang ikasyam na tanong naman patungkol sa Rocky Port incident. May nagtanong nga kay Oda kung ano daw ba talaga ang nangyari dito. Ang summary nga daw ng Rocky Port incident dahil daw sa may information itong si Trafalgar Law na merong mahalagang poneglyph sa Hachinosu sinubukan daw niyang i-infiltrate itong lugar na to. Nang hijack nga daw itong si Law ng barko na may pangalang Rocky Port. Though successful nga daw itong nagawa ni Law nagkamali naman daw siya ng barko na nakuha since yung pakay daw niyang hari at isang nobleman nasa kabilang barko nakasakay. Kaya naman later on daw inatake na itong si Trafalgar Law ng mga pirata sa Hachinosu. At sa hindi nga ni-reveal na dahilan saktong pumunta rin sa isla na to sila Blackbeard at Kobe. Bali magkahiwalay silang pumunta guys at since magkakakilala nga nag-alyansa nga daw itong tatlo na to para ubusin yung mga pirata sa Hachinosu, which is successful daw nilang nagawa. At ang naging resulta nga nito si Law hinirang bilang isa sa 7 warlords. Si Blackbeard naman na-acquire itong Hachinosu at siya na ang humawak dito. Samantalang si Kobe naman nakilala bilang hero. Sa madaling salita itong sila Kobe, Blackbeard at Law kanya-kanyang nakinabang sa Rocky Port incident. At lastly ang ikasampung tanong na sinagot ni Oda itong patungkol kay Saint Figarland Garling. Ang tanong nga kung gaano daw ba kalakas itong si Garling since nakita daw natin siyang nakipagsabayan in God Valley incident. Ang response nga lang ni Oda malakas daw itong si Garling at may rason daw sa lakas na to. So medyo anticlimactic nga itong huling sagot ni Oda. Pero base nga sa sagot niyang to mukhang ilalabas niya sa main storyline ng kwento yung rason sa kung bakit malakas itong si Garling since naging matipid nga yung sagot niya patungkol sa karakter neto. Anyway, ayan na nga yung mga tanong na sinagot ni Oda sa special Q&A niya. Sana nga sa hinaharap maglabas pa ng ganito si Oda dahil yung mga tanong nga sa SBS minsan masyadong mabababaw. Unlike sa nangyaring Q&A na to na sobrang informative ng mga pinakita. Bali kung natrepan nyo nga itong topic natin sa araw na to wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!